Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Rare tersely sat straight when he heard something. It's a woman's voice that was frenetically screaming. Nakaupo siya sa silya sa bar at umiinom pa rin ng alak, pero nabulabog siya ng boses na iyon. Alak kasi ay nakakatulong sa kanya mag-isip, pero parang malalaglag na mga mata niya sa puyat. He stood up when the woman screamed again in accordance with the thunder and lightnings. It's Shania. Hindi niya gustong bumaba, pero hinila siya ng mga paa niya at naglakad sa hallway na iisang ilaw habang hawak ang bote ng alak. He grabbed the key, which was dangling over the hook that was attached on the wall. "Nanay! Nanay!" Another scream when lightning strikes. Marahas niyang binuksan ang pintuan at literal na nanlaki ang mga mata ni Rare nang itapon ni Shania ang sarili sa kanya. "Nanay!" she cried. Halos magpakarga na ito sa paglambitan sa batok niya at nagpupumilit na sumiksik sa katawan. Holy Christ! Mukha na ba siyang nanay? Nabuhay ang dugo niya at siguradong kukunin na niya ang kabayaran sa perang inilabas niya. Ngayon na, he's not the type of man who knows how to control himself when it comes to sex. "Yay!" Tumili ulit si Shania at nagtatalon habang nakalambitin sa leeg niya. "This is hilarious! Get off!" Mariin na utos niya, pero parang bingi ang dalaga. "Nanay!" Umiiyak na sabi nito. Nanay pala. Takot pala ito sa kulog at kidlat. Now, he'll help her forget. Walang pag-atubiling kinaladkad niya ito papunta sa basement at tila ba wala itong pakialam basta nakasiksik lang sa may tagiliran niya at umiiyak. Hindi na ba ito napapagod na umiyak? 2 araw at 2 gabi nang umiiyak. Wala pa rin tigil. "Uuwi na ako kay nanay. Maawa ka naman sa akin. Hindi naman talaga akong pumatay sa daddy mo. Ibinigay lang sa akin ni Mama El ang bag na yun. At nakuha ko lang ang syringe sa ibabaw ng vanity mirror sa dressing room. Kaya napatili ito ulit at napasumiksik sa kanya. Itinapon ko sa basurahan. Yay!" Lalo siya nagiinit sa kumikiskis nitong dibdib sa may tagiliran niya, kaya bigla siya napatingin doon. Damn! Her mounts are visible beneath her dress. Wala siyang pakialam sa sinasabi nito. Basta ang laman ng utak niya ay kanya, ito ngayon, bago siya umalis papunta sa burol ng ama niya. Na mabitbit niya ito sa isa sa mga guest rooms, ay kaagad niya itong itinapon sa sofa, saka niya isinara ang pintuan. Shania was mystified when she tossed over the sofa. Halos matumba pa siya at sumalpok ang ulo sa malalambot na armrest. Agad siyang parang natauhan nang mawala ng ingay sa paligid na kahit napatak ng ulan ay hindi na niya marinig. Bakit nawala ng kulog at kidlat? Napalinga si Shania at takang tumingala sa kisame na may isang magarang chandelier, pero naagaw ang pansin niya ng lalaking ang TM ng titig sa kanya. Diyos ko, agad siyang napausog na maghubad ng t-shirt ang lalaki matapos na isara ang pinto at ilapag ang wine bottle sa isang shelf. Tumayo siya kasabay ng paghikbi at tumakbo, pero bigla siya nadapa nang mapaka niya ang pagkahaba-habang damit. "There's no place to run, Shania. Let's call it quits after all. You sold yourself, remember? My dad bought you and I'm going to claim the prize." "Hindi." Lumingon siya at nakita niyang wala ng suot ng short si Rare. "Ayoko!" Napaiyak siya at nagpumilit na tumayo, pero kaagad siyang nilapitan ni Rare habang hindi pa siya tuloy nakakaalis sa kinadadapaan niya. Wala itong imik na dumagaan sa likuran niya at inilililis ang damit niya. "Nanay!" she cried when a big hand covered her mouth and teeth crushed against her ear. She could smell alcohol and it filled her senses. Parang siyang naliyo at nagdeliryo dahil sa amoy na iyon ng alak. Wala pa siyang kain simula kahapon pa at nanlalata na siya. Tapos sa mga sandaling iyon ay may nakadagan sa kanyang malaking lalaki at mukhang gagahasain pa siya. Diyos ko, paano ko lalaban? "Nanay! Tulong!" she yelps as she cried and stomps her feet.
But Rare is too strong and so gigantic. Napasinghap siya, nakagatin siya nito sa leeg, kaya mas lalo siyang natatakot. "Huwag ganito! Ayoko ng ganito!" Umiiyak na pakiusap niya. Papayag naman kasi siya kasi binayaran siya ng ama nito. Pero hindi ang sa punto na gagahasain siya at pipilitin kahit na hindi pa siya handa. Tapos ang masakla pa ay kung pagpatayin din naman siya. Parang ang brutal naman noon. Marahas na hinawakan ni Rare ang buhok niya at saka itinabi niya ang muka papatagilid. Pakiramdam niya ay nabali ng leeg niya pero hindi siya makapalag. He claimed her lips winningly, brushing his teeth on her lips which made her forcibly shut her eyes. Lalo lumakas ang hikbi niya na nakakulong sa loob ng bibig niya dahil ayaw niyang ibukas ang mga labi. Rare bites her bottom lip and had hurt her. Dumaing siya at walang nagawa kung hindi ang mapasinghap dahil sa sakit. There he invaded her mouth. Parang inaari siyang pilit at parang buong pagkatao niya sinasabi nitong nabili na at hindi na niya mababawi pa. Napapeksi siya na bumaba ang kamay nito sa may tiyan niya. Naroong kalmutin na niya ito sa likod pero para itong may suot na metal na hindi tinabla ng hapde. Tumutulo ang luha ni Shania. Hindi niya inasahan na ganito kasakit ang first kiss niya at mas lalong hindi niya inakala na ganito kababoy ang magiging unang pag-angkin sa kanya ng lalaki. "You're mine." Umalis si Rare sa pagkakadagan sa kanya kaya halos samantalahin niya ang pagkakataon na makatakas. Pahikbi-hikbi siya na gumapang paitaas pero dalawang malabakal na kamay ang humawak sa balakang niya. "Ayoko nga!" Umatungan siya ng iyak pero parang pagkapunit na kung anong telang narinig niya at ang pakiramdam na may humihila na sa underwear niya. Walang kaimik-imik ang binata ng lingunin niya. His face is dim, but why does he look so handsome rather? Parang ang madilim nitong aura ay mas lalo pa nagpapagwapo sa nakakatakot nitong mga tingin at pagkatao. Bigla siya nitong binuhat mula sa sahig nang walang kahirap-hirap, saka siya halos isalya sa kama. Umiyak siya at umiling habang yakap ang unan, pero puno ng pagnanasa ang mga mata ni Rare na nakatitig sa kanya. Traded maiden sold for 200,000 pesos. Ngumisi ito at parang napatulala siya. Di hamak na mas triple ang kagupuhan nito kahit na malademonyong ngiti. "Hindi." Umiling ulit siya at niyakap ang mga binti pero bigla siyang hinila ni Rare sa paa. Dahilan para mapahiga siya ng tuluyan. "The pleasure is mine, babe." "Saklolo!" Pabiling-biling ang ulo niya at halos mapatidan na siya ng lited sa pagsigaw. She's sweating cold and tears keep on flowing her puffed eyes. Sinisipa niya si Rare pero parang walang-wala siya kumpara sa mga braso at kamay nitong nakahawak sa mga binti niya. "Shh!" He gave a smooch on her left knee. Lalo lang siyang nanlaban at halos mahulog na siya sa kama. Daig pa niya ang kakatay na baboy sa lakas na paghiyaw niya na wala na naman halos lumalabas na boses. Kagat labing humikbi sa Shania na makarinig ulit siya ng tela na napunit. Damit na niya iyon at ngayon ay parang nakalikig na siya. Alam niyang wala na siyang kahit na anumang saplot sa katawan para maitagong kahubaran at parehas na sila ni Rare. Pero kung ito ay parang nagmamayabang pa, siya naman ay hiyang-hiya. Kung iniyakan niya ang paglabas sa stage ng club na nakapantit bra lang, paano pa ito nakitang kaluluwa niya ng demonyo nakakubabaw sa kanya. Sa pilitan siyang hinawakan nito sa mga pulsuhan at parang ipinako ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. She tried to open her eyes forcibly and found out that he's intently gazing at her face. Pahikbi-hikbi siya at akala niya ay naaawa na ito sa kanya pero hinalikan na lang siya nitong bigla at wala iyong kasing lalim, mahapde, walang pakundangan at parang sabik na sabik. Diyos ko, nakulong sa bibig ni Shania ang mga iyak niya at pakiusap. "I hate you! Hate you! Curse you! Curse you!" Sigaw niya dito pero para itong bingi na hindi tinatabla na mura. Dinaig nito ang pipe sa kawalan ng salita at mukhang nakafocus ito sa paghahasa talaga sa kanya. "Sir Rare!" Iyak ni Shania. "Wag nga!" Namiyok siya at muling nanlaban pero mas lalo lang nahinigpitan ni Rare ang pagkakahawak sa kanya. "Tulong!" Namamaos sa sigaw niya pero nasundan iyon ng isang daing ng tuluyang para hinating katawan niya sa apat. She sobbed when she felt her womanhood was torn apart. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya.
Her eyes dilated. The pain is almost killing her. Hinang-hina na siya at kusa na lang na nanlupaypay ang mga binti niya. She felt like she's turned into a jelly, soft and vulnerable. Wala na ang pinaglalaban niya. Tuluyan ang nakuha at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Mariin, nakakuyom ang mga kamay niyang ayaw nitong pakawalan habang tahimik na lang siyang lumuluha. Wala siyang maramdaman kung hindi pandidiri. Pakiramdam niya ay hayop siyang pinagsasawaan. Kung sa bagay ay galing sa bibig nito na binili na siya, kaya siguro kahit na ibuhol siya nito sa kama ay wala siyang magagawa. I may be a demon, but I know how to please a woman. Kasabay ng paghalik ulit nito sa kanyang mga labi, Shania found herself not being too badly hurt anymore. Ayaw man niyang maramdaman ay parang kusang tumutugo ng katawan niya sa ginagawa nito. Mali iyon. Mali kasi para siyang isang basahan na ginagamit. Sir Rare! Napasigaw siya. Yes, Shania. Scream my name. Iling ay sinagot ng dalaga pero kasabay noon ay parang sumabog siya sa kung anong mundo na kanina pa niya unti-unting inaakyat. It was painful and no doubt it felt good too. Mas pinili na lang niyang pumikit ulit. Nangangamba siya sa kung anong bagong pakiramdam na iyon ang tumupok sa buo niyang katawan. Pero ang trauma para hindi mawawala. Parang tattoo na nakaukit sa isip niya. Hinila ni Shania ang kumot at itinakip sa sariling kahubaran nang mapansin niya nasa may paanan ng kama ang binata at nakatunganga sa kanya. She noticed blood stains on the sheets but she ignored it. Kinipkip niya ang kumot at saka bumaluktot. Pwede mo na akong patayin, nakapagparaos ka na. Nanubig ang mga mata niya kaya pumikit na lang siya ulit. Wala nga marinig na kulog at walang maaninig na kidlat. Baboy naman ang kinalabasan niya. Mas masahol pa rin talaga. No killing, not until I'm fully satiated. Anito, kaya lumuha na siya. Ibig sabihin, asahan na niya na parating ganoon paulit-ulit. Napabalikwas ng bangon si Rare nang makarinig siya nakalampag sa pintuan. He cocked his head and shut his eyes. May hangover pa siya. Hangover ng alak at hangover ng babae. Matapos niya magawang hinihingi ng katawan niya sa batang-bata na si Shania, umalis siya na walang paalam. Wala siyang pagsisisi. Kahit na medyo naging marahas siya, kung may pinagsisihan man siya, iyon ay hindi niya nakuha pang gumamit ng kondom. Nawala sa utak niya na gumamit ng proteksyon. It was okay somehow because she's a virgin. What's not okay is what if he gets her pregnant. Wala siyang balak na magkaroon ng anak sa babaeng suspect sa pagkamatay ng ama niya. O kung sakali man na hindi yun ang pumatay, wala pa rin siyang balak dahil ayaw niya mag-asawa at mas lalong ayaw niya magkaroon ng anak na siguradong mapapabayaan lang naman niya dahil sa trabaho. Ayaw niya ng asawa na makikialam sa desisyon niya at kuwagwardyahan siya na parang diniig pa ang isang paslit na nakikidnap. Tumayo siya ng tuluyan at walang pakialam sa kahubaran niya. Pumunta siya sa pintuan at marahas iyon na binuksan. Nanlaki ang mga mata ni Luta nang tumingin sa kanya. He's Rare's most trusted man. More than a friend, Luta is a brother for him. 4 years older than him to be exact. Boss, alas 5 na. Sumulyap siya sa suot na relo at totoong umaga na. I'll just take a shower. Aniya, napapatalikod na sana pero humahango sa nagpapanik ang yaya niya. Rare, anak, si ano? Natigilan ang matanda nang halos mapatapat sa pintuan ng kwarto niya. Por Diyos, mahabaging langit. Bakit wala kang saluwal na bata ka? Napaantanda iyon ng Cruz at si Luta naman ay nangingiti na tumikhim. Umangat ang mga kilay niya at walang pakialam sa tanong na matanda. What do you need, Yaya? Kumurap iyon at parang biglang naalala ang pinagpapanik. Nawawala iyong bata. Diyos ko, baka mapaano iyon? Ipinagduok nito mga palad na parang dumadalangin. Napaano na nga? Inano ko na kasi. Nanulis ang mga labi niya at relax sa tumalikod. She's in the guest room. Takot siya sa kulog at kidlat, kaya dinala ko siya roon kaninang alas 2. Tumuloy na siya sa paglalakad papunta sa banyo, pero saglit na nilingon ng matandang babae na parang natatarantang napatakbo papunta sa kabilang wing ng kabahayan. Rare smirks. Bumalik sa isip niya kung gaano kagandang mukha ni Shania kahit na umiiyak at nanlalaban. She's the most innocent face and innocent eyes he had ever seen.
Parang bata ang mga mata noon kung tumitig at walang kamali-mali siya. Well then, I'll put malice in your virgin eyes. Umisi siya sa sarili sa harap ng salamin nang pumasok sa banyo. Rare groans when his muscles tense. Kakaibang epekto ng babaeng iyon sa kanya. Iyon ang kaisa-isahang babaeng nanlaban at ayaw sa kanya makipagtalik. Ang mga babaeng na nakikita niya kahit saan, virgin man o hindi, kaagad na palaging handang bumukaka kapag nakita na ang gwapo niya mukha. Damn you, Shania! Anas niya. Kung hindi siya nagmamadali, ay babalikan niya iyon at aangkinin ulit. And sure that next time, he's going to kiss every inch of her. Kahit kailan, ay hindi siya nagkakamali kapag nagkaroon siya ng interes sa babae. Alam kaagad niya kung iisahan lang o dadamihan. And in that woman's case, he'll take her over and over again until her innocence is gone. Tila nawawala sa isip niya ang krimen na ibinibintang dito at mas nananaig ang pagnanasa niya na kahit litrato pa lang ang nakita niya noong una ay buhay na buhay pa rin. Nanginginig niyakap ni Shania ang sarili. Hindi niya makontrol ang pangangatal ng katawan niyang parang walang lakas kahit nang gumalaw man lang. Nanay! Lumuluhang tawag niya sa ina. Nilalamig siya pero wala siya magawa. Hindi niya kayang kumilos at para siyang binugbog ng siyam na katao. Iyon ang katumbas ni Rare para sa kanya dahil sa sobrang tangkad noon at laki na katawan. Her chin is shaking. Her body feels so exhausted and overly used. She feels like being placed inside the high centrifuge of an oven, yet she feels so cold. Nanay, uwi na ako nanay. Humikbi siya. At kahit na boses ay parang wala na nga lumalabas o kung meron man, malat na malat. Kahit na pagbukas ng pintuan ng kwarto ay parang bangungot sa kanyang pakiramdam. Lalo siya nanginig sa pag-aakalang si Rare na naman iyon. Diyos ko! Bulalas ng isang boses na pamilyar na sa kanya. Shania, iha! Mahabaging Diyos! Iminulat niya ang nanlalabo mga mata at nakita niyang halos hindi malaman ng matanda kung saan pupunta. Naroong mapatalon iyon at pumihit papalabas pero sa huli lumapit sa kanya. Sa mga oras na iyon ay alam niya mapagkakatiwalaan niya ang matandang yaya. Kita sa mukha noon ang sobrang pag-aalala sa nakikitang itsura niya. Umangat ang kamay nito pero parang takot na hawakan siya. Yaya! Lalo siya nanginig at wala sa intensyon na tumirik ang mga mata. Isang palad ang dumapo sa noo niya at pati na sa leeg. Diyos ko! Tulong! Luta! Rare! Rare! Napaiyak ang matanda at naaninag niyang tumakbo papalabas. Ilang segundo lang, bumalik na iyon kasusunod ang isang lalaki dumampot sa kanya sa hotel. Parang lalo siya naliyo sa takot na baka gahasain din siya ng lalaki. Pero kahit na gusto niyang gumalaw at tumakas, ay hindi niya magawa. Paracetamol, yaya, bilis! Bilis, yaya! Para nagpapanik din ang lalaki at sinalat din ang noo niya. Gusto sana niyang ibaling ang mukha pa kabila pero parang hindi naman siya sasaktan ng lalaki. Yaya! Bilis na! Sigaw noon sa matanda na hindi na malaman kung saan pupunta. Paracetamol, oo! Oo! Tumakbo iyong papalabas pero parang naaninag niyang pumasok ang lalaki nakaitim na t-shirt at nakamaong na pantalon. Ang demonyo. Pumalaho siya ng iyak pero cool na pumasok si Rare habang nakatingin sa kabuuan niya. Humigpit ang yakap ni Shania sa kumot at mas lalo na siyang bumaluktot. Nanginginig siya at ang taas ng lagnat. Diyos ko, Rare Cedric, hindi matutuwang ama mo sa ginawa mo sa bata. Anong klase ka ng bata ka? Hindi kita pinalaking ganyan. Humikbi ang matanda nang bumalik. Nakita niya ang pagbuntong hininga ng binata na nakapamulsa. Hindi naman na nga kumain tapos anong ginawa mo? Naroon ang mga pagkain sa tray at hindi man lang nabawasan sa loob ng 2 araw. Mamamatay ito. Mamamatay ito, sinasabi ko sa'yo. Galit na iyak na matanda pero umigkas ang panga ni Rare. Stop, yaya! Bulyaw nito kaya napapitlag siya. Tahimik na dinaluhan ulit siya ng babae at saka iniangat ang ulo niya. Inom na anak, inom na. Maso yung utos nito sa kanya. Sige na, para gumaling ka. Inom na ng gamot. Pamimilit pa nito at saka pinapanganga siya. Umiiyak na napalitan siyang sumunod nang maalala niyang kapatid na baby. Hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Hindi ba ngang sabi niya sa sarili niya,
Kapag nakikita niya lumuluha ang nanay niya dahil wala na raw sa kanya maipakain ng elementary pa lang siya, ay talbos ng kamote o kaya kangkong ay habang may buhay may pag-asa. Nagsusumikap siya makapagtapos at maging flight attendant para maiahon sa hirap ang nanay niya. Dapat na hindi siya mawala ng pag-asa kahit na dinungisan na ng isang rare ang buo niyang pagkatao. Inom na iha, wala itong lason. Huwag kang matakot, aalagaan kita. Napahikbi ang babae kaya uminom siya ng gatas. Nang ilapat nito ang ulo niya pabalik sa kama, ay niyakap niya ulit ang sarili. May masakit? Tanong na matanda kaya marahan siya tumango na parang bata. She doesn't want to throw even just a single glance at the man who had caused her pain. Though she could feel his warm gaze, natural may masakit. Sobrang sakit na hindi niya alam kung pati ba matras niya ay buo pa rin o kasama ng nawasak ng hymen niya. Luta, boses iyon ni Rare kaya napapikit sa Shania. Kahit kalmado iyon at parang ang lambing naman, inatatakot siya. Boss, payapa na rin nasagot naman ng lalaking kumuha sa kanya sa hotel. Call Dr. Fernandez. Sabihin mo, ipinatatawag ko. At sa oras na hindi dumating sa loob ng 15 minutes, ihanda na kamo niyang kabaong niya at ililibing ko na siya ng buhay. Simpleng sagot ni Rare. Jesus Mariosep, bulala sa matandang yaya sa tabi niya. Pumikit siya at kung bakit parang nakaramdam siya ng kapayapaan kahit kaunti lang, kahit paano ay may concern naman pala sa kanya. Hindi lang halata. Kaya ba noong pawiin ang lahat ng sakit at kababuyang naranasan niya? Sige boss, natatawa naman na sambit ng tauhan, saka iyon naglakad papalabas ng kwarto. Maliit ang pagkakabukas ng mga mata ni Shania dahil ayaw niya makita si Rare, pero mariin siyang pumikit at napakislot na lumapit iyon sa kama. Diyos ko, ayoko na po. Inano mo ba ito? Hubad, may dugo sa kama. Punat ang damit pati panty. Hubad kang bumuyangyang sa harap ko at niluta. Ano ito Rare Cedric? Alangan naman na akong gumawa nito. Tayo lang tatlo ni nalutang tao rito. At tulog na tulog naman ang tauhan mo. Kung anong nasa isip mo na ginawa ko, yun na yun, yaya. What could be more possible reason for a woman to bleed except when she had her period or got de-virginized? Prangkang sagot nito sa babae. Ang bibig mo, sumusobra na. Kung ang ina mo ang buhay, malamang na hindi ka ganyan. Masyado ka kasing inispoil ang daddy mo. Litanya pa na matandang katulong pero hindi naman sumagot ang isa. Maya-maya ay pamilyar na malambot na palad ang dumapo sa noo niya. Kaya halos itago niya ang sariling katawan kay Rare. Kamay iyon ng hayop, sumasalat sa ulo niya. She'll get better. It's just a fever. Anito, saka bumaba ang palad sa leeg niya. Bakit parang iba na naman ang haplos nito? Bakit parang ramdam na naman niya na may pagnanasa o baka nagdideliryo na siya? Hindi mo dapat siya pinilit. Lisensyado kang abogado tapos rapist ka na. Aba, sobra na yan Rare. Yaya, pwede ba? Galit na singhal na nito sa babae. Matanda na ako. At alam ko nang ginagawa ko. I am just claiming what's mine. She sold herself and I better enjoy the benefits of wasting some of my money. Rape? Come on. Who will dare believe it? Babae ang humahabol sa akin at walang maniniwala. Mayabang na sagot nito. Babae ang humahabol? Bakit? Hindi naman niya ito hinahabol. Oo nga, ikaw ang hinahabol. Kaya sa unang pagkakataon, nakatikim kang tanggihan. Kaya sa una rin pagkakataon, nanggahasa ka. Oh please, huwag mo akong konsensyahin. Wala ko nun. Ines sa sagot nito. Katahimikan ang sumunod doon habang pahaplos-haplos lang ang kamay ni Yaya sa braso ni Shania. I'm going. At huwag kang magkakamali na patakasin yan. Baka makalimutan kong nanay ang tingin ko sa'yo. At hindi basta Yaya lang. Mahigpit na bilin pa noon. Iminulot ni Shania mga mata ng kaunti pero titig ni Rare ang sumalubong sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin dahil ayaw niya makita mga mata nito na ang ganda-ganda nga, ang pangit naman ng kaluluwa. Sige, umalis ka na at na maipagluto ka itong bata. Hindi ako aalis sa kwartong ito at baka mamaya ay abutin ka na naman ng kahiligan mo sa babae ay hindi ka maawa at birahin mo na naman. Sagot naman ng yaya. At least, she'll die in relish and not just in pain. Umisi na naman ito at saka tumiim ulit ang titik sa mukha niya kaya isinara niya na mabilis ang mga mata. Ngising Jablo,
mukhang anghel. Ramdam ni Shania na parang naglakad na iyon papalabas, kaya ang hinga niyang kanina pa niya binibitin ay marahan na niyang pinakawalan. Boss, darating daw si Dr. Fernandez within 10 minutes. Rinig pa niya iyon na usapan sa may pintuan. Stay here for a while and wait for him. Kapag lumagpas ng 15 minutos, barilin mo na. Diyos ko po. Ikaw, boss, wala kang kasama papunta sa chapel. I have a gun. Sumunod ka kapag may sinabi ng doktor. Yes, boss. Bumuntong hininga si Shania. Iyaya, namamalat na pabulong na tawag niya sa babae. Ano anak, may kailangan ka? Kaagad itong yumuko at hinaplos ang noon niya na parang nilalabasan na ng pawis. Totoo pong papatay niya ang doktor? Ngumiti si Yaya pero parang nahahabag pa rin sa kanya. Hindi, ewan ko lang kapag talagang na-late. Kapag nag-utos kasi yan, wala nangangahas na humindi at talagang binubugbog niya. Pero hayaan mo sila kasi hindi kanya papatayin. Kita mo naman na ipinatawag pa ang family doctor. Saka, huwag ka na masyado mag-isip. Nakausap ko kagabi si Rhea at nakapanganak na nanay mo. Mamaya, tatanungin ulit. Talaga po? Napapikit nang umiti siya. Pero kaagad din na umiyak. Okay lang sila? Okay lang. Malusog daw ang baby, sabi ni Luta. At cute na cute nga raw. Inaasikaso naman ng mga tiyahing mo. Kaya magpahinga ka rito. Oras sa lumabas ang resulta ng lahat ng investigasyon ng mga tauhan ni Rhea, makakauwi ka na. Kasi naniniwala akong wala kang kasalanan. Hinagod nito ang buhok niya. Salamat po, Yaya. Tumulong luha niya. Sige, kukuha ko ng damit para pagdating ng doktor ay nakabihis ka na. Sandali lang ako. Tumango siya nang maramdaman niya na tumayo na nga ito. Kahit paano, may magandang balita pa rin naman sa kabila na nangyari sa kanya. Mas lalong dapat na maging matatag siya at hindi na iiyak-iyak dahil may kapatid na siyang dapat niyang maalagaan. Pagsusumikapan niya makaalis ng buhay sa mansyon para sa nanay at baby bunso niya. Sa oras na mangyari iyon, kalilimutan na niya ang bangungot. At sana, kung makakalaya man siya, matupad pa rin niya ang pangako sa namatay na Senyor Edgardo na imumulat niya ulit ang anak noon sa liwanag at hindi na sa dilim kahit na parang demonyo ang walang hiya. Ang saklap naman na nangyari kay Shania, mga kafelisidad. Magkaroon kaya ng kapayapaan sa pagtira niya sa pamamahay ni Rhea? Ano pa kaya ang mga pasakit ang matatamo niya? Kaya naman, abangan!